What's up mga idol? At ito, sa tagal ng panahon nakapag-upload na uli tayo. Medyo matagal tayo napahinga. At saka pala, bibiyahe tayo ng Pangasinan, papuntang Andes Islands. Pero bago tayo lumarga, dumaan muna tayo sa Nuestra Señora de la Merced dito sa Bahay Pare para makapagdasal, para bigyan tayo ng gabay papunta sa biyahe natin. Eto, simula na tayong lumarga. Ayan, sama natin si Jeric, si Ed, si Tatang, si Eko at si Archie na bagong miyembro natin. At ito, medyo madilim pa, kaya ang takbo namin is 20 to 25 kilometers per hour lang. Malis kami ng bari namin ng 4:30. At ito, nung pagliwanag, palabas na kami ng Arayat at babaybayin namin ang daan papuntang Magalang to Capas, Tarlac. Mga idol, ito yung shortcut papunta sa Capas. Kasi kung sa main road kami dadaan, medyo may kahabaan ang ikutin namin, kaya dito na kami dumaan para mas mapabilis ang biyahe namin. Yan, ito na yung kahabaan ng Magalang papuntang Capas. At ito ang nagiging vision namin. Kada arko ito nangyayari. At yan, tatagos na tayo ng panibagong arko na naman. Ayan, bye-bye Arayat. Dito tayo sa Magalang. So ayan, babaybayin lang natin yung kadiretsohan na yan. At yun nga, malapit na natin maabot yung crossing ng Capas, Tarlac. At ayan, nakikita nyo dito, may katulinan na ang takbo natin. Nag-maintain kami ng 30 to 35 kilometers per hour pero pag-arkuhan. Ayan, may maintain lang namin yan hanggang dulo para mabilis kami makarating sa aming pupuntahan na 100 Islands. So ito nga, dumating na tayo sa may crossing ng Magalang, Capas, Tarlac. At kakanan tayo dito sa may Phoenix Gasoline Station. Ayan, dire-diretso na tayo dyan papuntang Tarlac City. Ayan, madaling tandaan to kasi medyo malaki yung corner na to at maraming landmark na pwede mong tingnan or tandaan. Yun, ito magiging 4 lanes na to, kaya medyo maluwag na. At ito, nagbuko break muna kami para makapag-recharge kasi halos 2 oras namin bumibiyahe. 10 minutes break lang yun, kaya mabilis lang. At ito, pinaybay na namin ang kahabaan pa ng Tarlac at dumating na nga kami dito sa may Luisita Mall. Ayan, gusto yung maggala or magtambay, pwede dito sa Luisita Mall. At ang kasunod naman is yung SM Tarlac. Ito na yung pinaka Tarlac City at dumire-diretso lang kami dyan mga idol. At kita nyo naman, espaltado, may konting biyak lang pero okay lang, tama lang. At mag-aalas 8 na ng umaga, kaya kumain na muna kami. Ayan mga idol, gulay at isda. At yun, pagkakain namin mabilisan na din, 30 minutes lang. At ito, bakbaka na uli. At nagbe-maintain na kami ulit ng 30 to 35 kilometers per hour. At ito na naman ang arko, kaya tutuloy na naman. Umaabot ng mahigit 50 kilometers per hour ang inaabot kapag mag-aarkuhan. Kaya tama-tama, ito na rin ang nagiging interval namin kapag may arkuhan. Ayan mga idol, no? Arko ng Moncada. Yun, papasok na kami ng Moncada. At ayan, dire-diretso lang. At shoutout sa ating domestic na si Jeric, mas ma-maintain. At yun, pagkatapos ng arko na yun, may nakita daan na kami, na timingan namin na nagsalpukan. Kakasalpo ko lang nung isang may sidecar saka isang karmatsyon. Buti okay naman silang pareho. Pero bumaligtad. At ito nga. Oh! Ay! Ay! May ebidensya ngayon! Bumilo sa akin. Ano yan? Paano yan? May ebidensya tayo ngayon! Huli! Nakabuhay yung... Eh, milo mo! Gas lang. At yun nga, pagkatapos namin magpalamig, umabot na kami sa boundary ng Pangasinan at Tarlac. At eto nga, nasa may Rosales na tayo, SM Rosales. Yun, shoutout sa mga kaibigan natin dyan. At yun, baybayin na natin yung kadiretsuhan pa ng Pangasinan. Yan, ito tayo.
nasa Santa Barbara na tayo at kailangan na ulit nating magpahinga gawa ng sobrang hindi na kasi 12 o'clock na ng tanghali. Kaya dito sa oras na to, halos every hour ay nagwa water break para ma-rehydrate yung katawan namin ng dire-diretso pa rin ng pagsipa. Ayan, kada hinto bibili kami ng bottled water, almost tigi-tigisa or tiga-tigalawa para madaling makarecover. Pagkatapos ng water break, ito na, papasok na tayo ng dagupan. At ayan, unti-unti bumabagal yung takbo namin, nasa 30 na lang ang maintain namin kasi nga sobrang init. At ayan, nagloko pa si Tatang, may arko kasing nakita at bumanat na agad. Yan na yung papasokan natin papuntang Lingayen, Pangasinan, mga idol. Yan, may makakita kayo mga tindahan ng talaba, marami na dyan tabi-tabi kasi may mga mangroves sa gilid, mga idol. Pagkatapos naman natin pumasok sa Lingayen, dito naman tayo papasok sa arko ng Labrador. Yan mga idol, marami na rin nagtitinda dyan ng mga dried foods. Ayan, saka talaba pa rin, meron pa rin yan sa gilid, oh. Dire-diretso lang tayo hanggang tayo makakarating dito sa may dulo na may mabibilhan naman ng mga tiyo, daing at iba pa. At dito naman sa kanan, wet market, mostly mga isdang malalaki, may mga salmon, tuna, pampano, name it, andyan na halos. At syempre, especially bangus, marami dyan. At yun nga, pagkatapos namin dito sa wet market, nakikita na namin yung arko ng Sual. So nagulat kami dito sa Sual. Meron palang matataas na ahon dito. Nabigla kami. Ang kinagandahan lang, makinis ang daan at ispaltado, kaya swabing umahon. Kaya lang, may katarikan din. Kaya yun, tumirik si kaibigang Archie natin. Pero yun, natsaga naman. Di kaya. Diretso na ulit tayo. Nakapagpahinga na ng konti, kaya okay na, diretso na. Medyo malapit na kami sa aming pupuntahan. So yung oras na to, mga nasa almost 4 o'clock na. At yun nga, humanap kami ng way or daan na makapag-shortcut. Ito, dito kami tinuro ni Waze. Kumanang kami pagbaba ng mga lusong. So yun, nabudol naman pala kami. Almost 14 kilometers na lang kami mula hanggang doon sa 100 Islands. Pero ang dadaanan naman pala namin is ganito katataas na ahon. Ito, hindi ko nga natapos, sa kalagitnaan lang. Ito, tumukod na ako, pero huminto lang ako sa gilid. At ito na pala si Eko, tumukod na rin. Ayan. Clip out and then sabay lakad, mga idol. Kasi mataas talaga. Almost 12 to 15 gradient. Hindi ko na na-check yung speedometer kung gano'n talaga kataas. Pero mataas, mga idol. Hindi na kinaya at medyo hapon na. Alas 4 na to ng hapon. At ito, si kaibigang Archie natin, tumukod uli. At yun nga, nagtanggal na siya ng sapatos para mas madaling lumakad. Kasi mga idol, talagang mataas. Ayun. Pagkapahinga ko, pagkalampas ni Archie, yan, sumakay na ulit ako. Nakarecover na ako kahit paano. At yun, pinayok na niya hanggang ibabaw. At yun, pagkatapos ng ahon, syempre, meron kabaligtaran yan. Lusong, ayan, mahabang lusong. At ito, matadaan natin yung baryo ng Pangaskasa. Correct nyo na lang ako kung mali yung pagkabigkas ko. So ito, pagkatapos ng lusong, may ahon na naman. Ito, pati ako, mapipilitan na maglakad. At yun, si Archie, naglalakad na uli. Kasi yung aahonin namin is nasa almost 20% gradient. Tapos yung pinaka gitna niya is lubak-lubak. Mahirap iahon yung road bike sa mga ganung lubak kasi malalaki yung biyak. Kaya ito, sabay na kami ni Archie naglakad. Yung makakita niyo mga idol, oh. Biyak-biyak yung karsada. Mahihirapan kami rito at baka sumemblang pa. Kaya minabuti na namin na maglakad para sigurado. At yun nga, ito na kami doon sa resort na pupuntahan namin. So konti lang ang tao dito kaya okay na kami dito para hindi crowded. So overnight kami. Ayan na yung pinaka resort natin. Kami lang pala matitira dyan kasi yung mga tao na yan pauwi na. So mga idol, ito yung napuntahan nating resort. Ayan, kami lang ang tao, na-arkilan namin yung buong resort. At iyon na nga. Ito na mga tropang ating lamig. Mag-share out na kayo.
Tingnan mo si parang Ed, oh. Yo. Eh, si Tatang magpapatalo ba? Yo. Eh, siyempre si Manny Archie, hindi rin papatalo yan, oh. Eh, si Eko ba? Sumasyat lang kami, pampagana. Yan, oh. Tingnan naman, solo-solo naman yung beach. Para yung beach sila mo. People. Walang kami lang. Solo. Ayos, oh. Hoy mga idol, ito yung ating hihigaan, no? Papasok na ito. Siyataw tayo sa mga idol natin, ito. 6 kami na magkakasya dito sa 2 hihigaan. Tabi ko si Tata, sa si Ego, ayan. Yoo! Yo! Pared, papatalo ba? Yo! Asa mga idol, good night.